Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah.
Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalan Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Nakalimutan ko tuloy. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Naano ako, oo, namangha ako dun sa mga seniors. Yan po mga senior naman na yan po, ay sinigurado naman po ni Sister Sally kung talagang gusto nilang sumayaw. So pinili talaga po nila yan, no, di ba? Nakita nyo naman, mga seniors na lahat yan. Oo, thank you, Lord. Ayan. Magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Pati po sa mga kapatiran natin sa kanilang mga tahanan, yung iba'y nagbabiyahe, yung iba naman po yung nasa mga kanilang mga trabaho. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a beautiful day to praise the Lord. Diba? Thank you, Lord. Okay.
Tayo po'y manalangin muna. Lord, maraming salamat muli. Hindi po kami magsasawang magpasalamat sa panibagong araw na binigay niyo na naman po sa amin. Kami po'y nagising, Lord, at nagkaroon ng another opportunity to be of service to you. Salamat po, Lord, sa privilege na binibigay niyo po sa amin lahat, na kami po'y makapaglingkod sa inyo, makapakinig muli sa inyo, Lord. Kaya naman po ang araw na ito, binibigay namin sa inyo, Lord. Use it for your glory, Lord. At kami rin po, na ang magawa po namin sa araw na ito ay ang mga bagay na hinanda mo po na gawin po namin. Sa oras po na to, Lord, ang hiling namin, mangusap kayong muli, Lord. Naghihintay po kaming lahat ng instruction po ninyo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Bago ang lahat, inilagay ko na po dito ito kasi baka makalimutan ko. Kung kayo po ay umiinom ng Lipitor, dito po kasi sa loob wala. Meron kasi tayong isang kapatiran, galing to kay Paul eh. Magaling na siya. Ang dami po nito. Alam niyo, mahal po itong mga gamot na to. Meron pa pala ritong yung mataas ang kolesterol. Pang kolesterol pala to. Kasi atorvastatin eh. No, you cannot. As a non-licensed doctor, I am not recommending this to you. Talaga ba? Okay. Okay. So, tanungin mo kung pwede. Yan, meron po dito. Tapos, meron po ditong hindi. Kailangan po nito ay niresitahan kayo. Wag niyo pong kukunin at hihingin ito nang hindi kayo niresitahan ng doktor. Ito po'y lang po nung ating kapatiran kasi mahal din ito. Baka daw po kasi merong may nangangailangan. Ito po ay basta sa fatty liver. Mahirap sabihin. Udcasid. Yan. Para raw sa may fatty liver. So, message nyo na lang po ako kung meron pong nangangailangan nito, mga kapatid. Ayan. Oo, pakitaan nyo po ako ng reseta, ha? Baka mamaya, biglang kinuha lang at ininom, ha? Huwag po tayong mag-self-medicate. Ask your doctors, mga kapatid. Madami po. Madami rin po. Ayan po. Kasi mahal daw po yan at sayang naman. Kaya sabi ko, baka merong mga kapatiran na may kailangan. Huwag mahihiyang magtanong. Oo. Sayang naman, di ba? Kung talaga pong yan ay, niresetahan kayo ng ganyan. Mag-lol na lang kayo. LOL. Para oo. Okay, mga kapatid. Bang unang gagawin natin? Tapos na. Memory verse of the week. John 13:17. If you know these things, blessed are you if you do them. Ulitin natin. Lahat tayo, sabay, ilagay ang kamay sa kanang dibdib. At sabay-sabay tayong sabihin, John 13:17. If you know these things, blessed are you if you do them. Ayun. Hindi lang pala pinagpala ang nakakaalam. Ang pinagpala ay yung gumagawa nito. Kahapon yung ating lesson, sabi ni Pastor Fred, just do it, just obey. Yan yun, mga kapatid. At akin na lang yung simvastatin. Kininang marikit. Sige po. Sige po, hati daw kayo ni Sister Sally. Lipitor po yun, ha? Atorvastatin siya. Yun ang kanyang generic. Atorvastatin.
Ang kanyang ano ay Lipitor. Mamaya. Okay. Yan po ha mga kapatid. Kahapon, napag-usapan po natin yan. Sabi ni Pastor, you should be lovers of the Word. And the true lovers of the Word are doers of the Word. Kaya, ang lesson po natin for today ay... Sige, umpisa na ako agad. Ang lesson po natin for today ay James 1:22, of course. Nung nakaraan, James 1:21 tayo, hindi ba? Ngayon, James 1:22. But ye be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. At sa Romans 2:13, for not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. So dalawa po yan, James 1:22 and Romans 2:13. Kayo po ba ay bored? Tanungin nyo nga po ang katabi mo, nabobore ka ba? Sagutin nyo naman. Sa ngayon hindi. So may posibilidad na mabore? Oo. Kayo po ba'y na-bored na sa spiritual life nyo? Sinungaling pag sinabing hindi. Alam nyo, akala lang natin minsan hindi tayo bored. Ano bang pagkaintindi natin sa bored? Tulala? Nababagot? Walang gana? Walang focus? Naiinip? Nagsasawa? Okay. Yan yung ating hindi ba? Ang boredom po, ayon sa dictionary, is the emotional or physical state of one experiences due to lack of mental stimulation, activities to do, or interest in one's surroundings. Yan ang definition. Pero alam niyo po ba na ang boredom is not the opposite of busyness? Ang boredom po ay hindi yung walang ginagawa. Hindi yun. Hindi yan opposite ng maraming ginagawa. Kasi po, ang boredom has something to do with interest. It's an interesting. Kumbaga, halimbawa, parang disinterest, yun. Pinakamadaling maintindihan ng boredom is disinterest. Ito yung condition of finding something or someone or some task or some event, or perhaps most everything, uninteresting. Para bang wala ka ng interest sa mga bagay-bagay. For example, pag sinabi ng mga anak mo na, I'm bored, not because wala silang pwedeng gawin. Kasi ang daming pwedeng gawin. Sa bahay lang tumingin ka lang sa paligid mo, ang daming pwedeng gawin. So ang bored na tao, hindi yung walang magawa. Kasi ang daming daming pwedeng magawa. Ang bored na tao, yung mga walang interest na gawin, yung mga bagay na dapat gawin. So, oo, lack of interest ang boredom. Hindi siya opposite ng busyness. Kasi, ang isang tao ay maraming ginagawa and yet bored at the same time. Pwedeng busy ka, pero bored ka. Kasi, yun yung mga taong napipilitan lang. Ang daming mga ginagawa, pero napipilitan lang. Wala silang interest sa ginagawa. Kaya gawa ng gawa yan, ang init ng ulo. Gawa ng gawa, ang ingay-ingay. Gawa ng gawa, reklamo na reklamo. Busy siya, pero wala siyang interest doon sa ginagawa niya. Na kung pwede lang hindi niya lang niya gawin, gagawin niya. So, ang boredom po is not a things to do problem, it's an interest problem.
At kapag kaya na yung naging problema mo, magkakaroon ka na ngayon ng joy problem. Pag bored ka na, susunod na yung joy problem. Problema kay Sister Joy. Ganon. Si Louie, maraming boredom. Kasi kasama niya araw-araw, di ba? So, it's a joy problem. Or it's a Louie problem. Para kay Sister Joy. It's a Louie problem daw no? So, it's a joy problem. Oo, mga kapatid, ang buhay natin ay hindi action movie na bakbakan na bakbakan, lagi na lang on the go, di ba? Oo, sa realidad, hindi naman po action movie yung ating buhay na laging may action, di ba? Meron pong, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung kayo'y nagsabi na hindi pa ako na-bored sa spiritual life ko, baka mamaya, ano lang yan. Oo. Kasi we all go through this, mga kapatid. Dinadaanan po nating lahat ito. Kasi, experiencing boredom is not a sin. Hindi po kasalanan ang boredom. Pero, yung attitudes and yung choices mo na maglilid dito sa, or coming from boredom mo, yung attitude at saka yung mga choices mo na gagawin na coming from your boredom is detrimental to your faith. Bakit ka mo? Kapag may mga choices kang gagawin out of your boredom, gagawin mo na yan ng half-hearted, di ba? Gagawin mo na yan ng napipilitan ka lamang. Kaya tuloy, for example, sa prayer meeting, napilitan ka lamang na pumunta. Sayang talaga yon. Detrimental to your faith and detrimental also to the faith ng pupuntahan mo. Kasi, napilitan ka lang So, hindi ka na magiging pagpapala dun sa mga taong dadatnan mo. Kasi, yung conviction mo, ang isi-share mo sa kanila Hindi ba? So, kung ang conviction mo ay So, kung ang conviction mo ay napilitan ka lamang, hindi ka rin magiging pagpapala doon sa mga dadatnan mo. So, magiging harmful lang yon sa pananampalataya nila. At nagiging harmful. Doon siya nagiging kasalanan. Kapag nakakagawa na siya ng harm sa pananampalataya mo. Ngayon, ito po ay nagki-creep in sa spiritual life natin nang di natin namamalayan. Kaya minsan tatanungin, bored ka ba? Hindi Hindi mo alam, nag-creep in na pala tong boredom na to sa spiritual life mo. Kaya alamin natin ngayong araw na to kung ano ba yung mga palatandaan o ano yung mga bagay na we have to watch out kasi kapag nandito na tayo sa ganitong estado, hindi natin nalalaman na nag-creep in na pala yung boredom sa buhay natin. Tapos, nalaman na lang natin siya nung medyo malala na. Mahirap ng, mahirap ng tanggalin. So, ano ba ito? Unang-una, familiarity. Alam nyo, merong term na ginagamit sa art and film industry. Sa industry namin, meron ginagamit po na term dyan. Ang tawag nila ay visual letter G. Hindi letter G, ha? Letter G. Ganon kasi ang pagbigkas nun, letter G. Visual letter G. Ang ibig pong sabihin nito, yun yung process of becoming desensitized. When you say desensitized, hindi ka na nagugulat, hindi ka na namamangha sa mga bagay-bagay, nasanayan mo na. Yun. So it is the process of becoming desensitized to the same sight,
nasanay ka na, kaya nawala na yung mangha factor. Nawala na yung ganon. Halimbawa, unang punta mo sa Isabela. Oo, pinag-aagawan yan kung sino assign dyan. Halimbawa, unang punta mo sa Isabela, di ba? Parang, uy, ang ganda-ganda naman. Sa daanan, daming bulubundukin. Ganda-ganda ng view. Pwede kong tumira dito. Di ba? Na dahil taga Maynila ka, gulat na gulat ka sa mga puno na hitik na hitik sa bunga. Tapos aakyatin mo. Tuwan-tuwa ka. Tapos nakatira ka sa gitna ng bukid. Di ba? Pag tinignan mo, masarap na hangin. Pagdating ng 3 linggo, uwi na ako. Uwi na ako. Di ba? Yung mga detalye na nakita mo nung una na gandang-ganda ka, parang naging commonplace na lamang siya na parang kahit na ang ganda na ng tanawin, virtually, invisible na sa'yo. Wala ka nang makuwang ganda. Kasi nawala na yung mangha factor, nawala na yung gulat. Nasanay ka na kasi. So yung dating maganda sa'yo, naging invisible na. Para bang, ang ganda naman dito. Tumira ka rito 3 linggo, tignan ko kung sasabihin mo pa yan. Ganon, di ba? So yun po ang ibig sabihin po rito ng desensitized. Na wala na yung ganon. So it goes also with the things of God. Kung mapapansin po ninyo, magbalik tanaw kayo mga kapatid. Magbalik tanaw po tayo. Nung unang-unang nakilala natin ang Diyos, yung grasya ng Diyos na namamangha tayo noon, naging humdrum. Alam niyo ba yung humdrum? Naging humdrum na lang. Ibig sabihin ng humdrum, lacking excitement. Nawala na yung excitement natin. Naging monotonous na lang. So yung grasya ng Diyos na mangha-mangha ka dati, over time, nakasanayan mo na. Kaya minsan, kahit na alam mo yung Word of God, para bang, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ba? Ngayon? Parang ganon. Alam mo yon, yung dating dati sa'yo, ng mga salita ng Diyos, parang, anong kasunod? Alam ko yan. Anong kasunod? Parang ganon. Alam ko yan. Ano naman? You can do all things. Okay. Ano ngayon? Parang ganon na po ang natin, ang trato natin. Kasi naging monotonous na. Yung mga scriptures dati na napapaluhod ka, ilan po sa atin ngayon ang lumuluhod pa pag nagpe-pray? Ako nga parang seniors na daw kasi. Masakit na sa tuhod. Pero ilang beses, ako, parang isa nga lang yung yung natatandaan ko na talagang napaluhod ako sa panalangin. So, yung mga scriptures that made you fall on your knees before, pag nabasa mo siya ngayon, parang saan ko ito gagamitin? Parang gano'n na ang mga natin, nasasabi natin. Yung dating nababagbagan damdamin mo pag naririnig mo, ngayon parang hollow, wala nang laman. Tapos, mechanical na lang because of habitual repetition, lalo na sa ating mga nagpe-preach. Dahil lagi-lagi mo siyang na-encounter, parang nawawalan siya ng meaning sa'yo. Because of familiarity. Alam niyo mga kapatid, when this happens, yung sacred, nagiging common. Yung mga sacred, nagiging common na lang sa atin. Pag nangyari po ito, ang sabi ni Warfield, isa po siyang Princeton professor, ang sabi niya, God forgive you. Sabing ganon, you are in danger of becoming weary or tired of God. Pagka daw po ganun na ang dating sa atin, ng mga spiritual na bagay, sabi niya, God forgive you. Patawarin ka nawa ng Diyos. Kasi parang sinasabi na po natin na, pagod na ako sa iyo, Lord. Napapagod na ako sa ginagawa ko. Minsan, akala natin, wala lang yun.
Pero yan po ay namumutawi out of yung heart na bored sa ginagawa na niya. So sabi niya, God forgive you, you are in danger of getting tired of God. Baliktarin kaya natin, what if God becomes tired of you? Ay naku, tigilan mo ako sa kakahingi mo ha. Sabihin sa'yo ng Diyos, Lord, sabi mo, ay naku, tigilan mo ako ha, ginagawa mo akong bangko. Eh kung ang Diyos kaya ang magsabi ng ganun sa atin, naku po, saan kaya tayo pupulutin? Di ba? So, ang familiarity po is a powerful force. It can either bring you to an intimate relationship with the Lord or it can make you an apathetic person. Kasi pag familiar ka na, bored din. Apathy is also boredom. Hindi ba? So, pagka familiar ka sa isang tao, nagiging close kayo sometimes, di ba? Kasi wala na kayong tinatago sa isa't isa eh. Kumbaga, wala na yung awkwardness kasi sanay na kayo sa isa't isa. So, pwede kayong gawin itong maging close. Or, pwede rin gawing magsawa ka sa kanya. Para sa magkasawa. Familiarity can make you intimate. Pero, pwede rin nila kayong gawin, sawa na ako dyan. Iyon na lang, gusto mo? Sabi pa nung mga iba. Di ba nagbibiro yung iba? Uy, yung asawa mo ba lang, pogi ah. Di ba sinasabi nila, iyon na lang, gusto mo? Sabi nung iba. Naku, pagka mga ganun na po yung mga salita na naririnig po natin. So, ano ngayon ang gagawin natin kapag ka naging familiar na tayo? Kailangan po mag-strive tayo sa mga bagay that can rekindle yung ating relationship kay Lord. Kaya nga sa mag-asawa, merong mga seminars na ginagawa eh. Oo. Rekindle. Alam niyo pala yung rekindle? Meron pang apoy. Oo. Ang ilalagay mo, pag nagre-rekindle kasi, hindi ka naglalagay ng mga malalaking kahoy, di ba? Ang inilalagay mo dyan para ma-rekindle, kasi rekindle na lang eh. So meron ng apoy. Kailangan mo lang rekindle. Ibig sabihin, ang ginagamit na pang rekindle ay yung mga maliliit na bagay na madaling masunog. Di ba? Para lumaki ulit yung apoy. So, baka mamaya nagkukulang tayo doon sa mga maliliit na bagay na dating ginagawa natin, tas ngayon hindi na. Ano-ano yon? Ikaw ba ay umuupo pa sa madaling araw? Ewan ko kung meron ako nakitang picture. Hindi ko alam sa mga bagong lipat kung sino yung naglagay ng mesa sa terrace nila. Tapos merong nakalagay, devotion kay Lord na libro. Kaninong kalajeng? Oo. Sabi ko, ang ganda naman nito, makapaglagay nga dito sa terrace ko. Balak ko nga maglagay nung doon, ng isang area, para pag yung madaling araw. Yun ba yung nagagamit mo, Jeng? Isang beses pa lang, di ba? Oo. So, hindi. Yung mga ganong bagay, alam nyo po, hindi po mag-aapoy yun ng kusa. Kailangan mong hagisan ng mga maliliit na bagay para umapoy siya. So again, lagi ko pong nasasabi, it is a conscious effort on our part. May gagawin ka kasi, hindi po pwedeng tignan mo lang siya, tapos titigan mo ng titigan hanggang lumaki yung apoy. Maduduling ka na, luluha na mata mo, hindi pa rin mag-aapoy yun. Bakit? Tinititigan mo lang eh. Kailangan may gawin tayo. Kung dati po ay umuupo kayo ng 1 oras, tas ngayon 5 minutes na lang, gawin nating 10 ulit. Sunod na linggo, gawin nating 15 ulit. So, kailangan may mga gagawin po tayo, mga kapatid. Minsan, sadyain mo kayang i-worship si Lord nang walang agenda ka. Yung sasambahin mo siya dahil may kailangan ka, o kaya yung sasambahin mo siya dahil gusto mong, you want to feel good, may agenda ka pa rin nun eh.
Yung bang worship the Lord without agenda. Yung bang parang wala lang kasi gusto mo lang siyang i-worship. Oo, yung ganon. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman po lahat ng oras yung nagigising ka na yung enthusiastic ka sa pag-worship kay Lord. Hindi. Sometimes, ako nga, minsan 3 kanta na ako eh. Hindi ko pa rin hindi pa rin, may mga ganun talaga po tayo. So ano ngayon ang gagawin mo? Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil hanggat hindi ka napupunta doon sa presence niya. Again and again, gawin natin yung mga bagay na yun. So una, familiarity, pagka yung familiar ka na. So another indicator ng spiritual apathy po is the acceptance of mediocrity. Alam nyo, pinag-aralan kong mabuti to. Mediocrity and ordinariness are different. Hindi sila magkaparehas. Ang ordinariness is part ka lang ng normal. Normal lang. Yun yung accepted. Ordinariness. Kasi pwede kang maging ordinary person, pero pwede kang at the same time maging extraordinary sa faithfulness mo kay Lord. Hindi ba? Pwede. So, hindi masama yung ordinariness. Ang masama ay yung mediocrity. Pag sinabi mong mediocrity, minemenos. Yun ang right word. Minemenos. So, mamaya, yung pamumuhay po natin ay minemenos na natin. Although ang Diyos, hindi po tayo tinawag for yung parang ostentatious display, fanfare. Kasi pag sinabi mong fanfare, kailangan meron pang mga tugtog, meron pang mga musiko bago ka ipakilala, mga ganon. Yung parang ostentatious display nga, parang pakitang showy. Although hindi tayo tinawag ng Diyos na maging showy, pero tinawag niya tayo for excellence. Hindi ba? Kaya nga sabi sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as though you are working for the Lord and not for men. So, ang Diyos, pag may pinagagawa sa atin, tinawag tayo to do it excellently. Hindi yung showy. Magkaiba yun. Kasi yung showy may pagka-display lang eh. Hindi ba? So, tinawag tayo ng Diyos ng excellence. Pero, kapag nag-creep in na po sa buhay natin ang mediocrity, nasa-satisfy na lang tayo sa 5-minute devotion. Okay na yan, kesa sa wala. Yun ang mediocrity, mga kapatid. Okay na rin yan, kesa naman sa wala silang naririnig. Kapag tinanggap natin yung okay na yan, you settle for mediocrity. Pwede na yan. Oo, kesa sa wala. Like for example, when it comes to purity, nagiging mediocre na rin tayo ngayon. Bakit kamo? Kasi ginagawa na natin yung maliit lang naman. Ikaw naman, pinapansin mo po ito, lit-lit lang naman itong ginawa ko para naglagay lang ako eh. Lit lang naman yung binigay ko, 20 lang, di naman 100. Yun, minemenos natin yung mga bagay-bagay. We settle for mediocrity, kaya saan ba nag-uumpisa ang malaki? Sa maliit, mga kapatid. Kaya kapag po nag-settle tayo dyan, baski yung conviction natin nagiging mediocre na. Yung dating nagigilty ka, hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Halimbawa, sumobra yung sukli sa'yo. Pag sinabi mong si Lord na yan, alam niya kasi kulang yung Diba? Nagkakamali ka na kapatid, pati ang Diyos minimenos mo na. Yung conviction mo, minsan alam mo na mali, pero binaliwala mo, yan. Minenos-menos mo na. Naalala ko yung minenos-menos. Meron bang ibang word? Naalala ko ito yung mex-mex na, mex-mex na. Minemenos-menos na po natin. Ano bang ibang word ng minemenos? Minamaliit? Binabaliwala. Oo. Tapos, ang nangyayari, when it comes to serving,
when it comes to giving, when it comes to leading, ang ating execution, bare minimum. Hindi mo na binibigay ang lahat-lahat mo. Paunti-unti na lang. Unti-unti ka na lang nagbibigay. Unti-unti ka na lang nagsiserve. Di ba? Yung service mo dati, kahit saan, pwede. Ngayon, namimili ka na. When it comes to loving, di ba? Bare minimum. Ibig sabihin, bahagya na lang. Bahagya na lang. Yung giving mo dati na tuwang-tuwa ka sa pagbibigay, basta sa gawain ng Diyos, ngayon, nakakapagsalita ka na. Naku, anniversary na naman. May love letter na naman na pinadala. Alam nyo, natutuwa ako. Kasi, mga kapatid, huwag po kayong magtampo muna ha, kasi hindi naman po kayang ipadala lahat. Yung mga love letter na namin naghihintay. Meron akong napadalan na sa messenger nila. Alam niyo, sabi nung isa, yehey! May letter na naman ako. Kasi nung una, ganito kasi ang ginagawa ko. Namali ko rin. Minsan, pag alam ko ang kalagayan ng isang kapatid natin, wag na lang yan, wag mo nang bigyan kasi medyo hirap ngayon. So, akala ko, iniintindi ko yung kalagayan nila. So, hindi ko pinadalahan. Nagtampo? Oo, nagtampo. Bakit daw lahat may letter tapos siya wala? So, na-check din ako ni Lord doon. No? Gusto pala nilang maging kabahagi. Kaya po ngayon, pinadadalan ko na lahat. Kaya lang, iniisip ko kasi, pero wag ko na lang isipin. Baka sabihin, si Sister Ria naman, alam namang wala, tapos pinadalan pa ako. Baka mahiya, walang mabigay, ganon. Hindi ko na po alam kung saan ako lalagay pagka ganon. So, pinadalan ko pa din. Sabi nung isa, yay, may letter din ako. Tapos alam nyo yung isa, kakapadala ko pa lamang, tapos nag-message na, may kasama ng GCash. Sabi ko, nagulat naman ako dyan, sister. Sabi ko, agad-agad, nagmamadali, may prayer meeting po kayo. Sabi ko, hindi naman po yan agad-agad. Pinadala ko lang ngayon, whenever you're ready. Sabi niya, hindi po. Sabi ni Lord, padala na agad. Kasi baka mamaya makalimutan ko pa o kaya magamit ko pa kung saan. Meron naman na mga kapatiran na pagkabigay daw nila nung last year, nag-start na ngayon silang mag-save sa susunod na anniversary. Nakakatuwa yung mga ganun, mga kapatid, na mga kapatiran natin. Minsan nga sasabihin, sister, wala pa po bang letter? Sabi ko wag mo na hintayin may letter. Bigay mo na agad. Hindi ba? Bigay mo na agad. So, mamaya, yung pagbibigay natin, bare minimum na lang. Sa sweldo, ayaw mo ng minimum wage lang. Kasi mababa lang yun, di ba? Pero pagdating sa pagbibigay, okay na yung minimum. Okay na yan. Kesa naman sa wala kang binigay. Yun. Huwag tayong masanay sa kesa naman, sa wala. Kaya ang magiging pamumuhay mo, okay na yan. Pwede na yan. Kesa sa wala, laman tiyan din yan. Sabi nung iba, hindi maganda. Di maganda. Pag nasanay po tayo sa bare minimum na lang ang ating giving, ang ating serving, ang ating loving, naku mga kapatid, darating ang araw, mapapagod ka na. Minimum na nga lang, kinapaguran mo pa, hindi ba? Bakit? Nag-creep in na kasi yung boredom sa buhay mo. Hindi mo pa namalayan. Sabi nga ng isang vlogger, Christian vlogger, ang sabi niya, mediocrity is the sum of all the times we choose to take the easy path with our faith. Ito raw po ay suma total ng lahat ng mga madadaling pamamaraan, madadaling pagsiserve, madadaling mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya natin. Kasi ayaw natin ng nahihirapan. Shortcut, yan. Yan po yung mga shortcut na lamang sa ating pananampalataya. Okay. Ang sunod po, mga kapatid, na ano yan? Symptom. Yung aking brain fog ay symptom niya ng hindi. Sa menopause ko yan. Huwag kayong dyan.
Hindi may alam ko yung gusto kong sabihin, pero hindi maapuhap ng ko. Si pastor nga, binibilangan ako eh. Binibilangan ako, ganon. Sabi ko, ano yung, hindi ko mahanap yung word, ganon ako lagi. Okay, ang sunod po ay may kinalaman sa digital age na kinalalagyan po natin ngayon, mga kapatid. Ano yon? Di ba ang mga bata ngayon, hindi mo makausap ng nakatingin sa'yo? Nasaan sila nakatingin? So ano yon? So, familiarity yung una. Anong word? Anong word? Nag-start siya sa letter D. Diverted attention. O another word for that. Meron siyang I. Nagano tayo rito. Naging battle of the brainless na tayo dito. Disconnection. Disconnection, mga kapatid. Nasa isip na daw, hindi lang niya makonect. Kasi disconnected nga. Sabi ng isang nagsusulat, we live in a world where you can have 500 friends. Sabi niya, and still feel isolated and abandoned. Bakit? Kasi yung mga friends mo, ilan ang friends mo sa FB, Minister Ali? 1,600? Ilan doon ang nakaka-interact mo personally? 3. Yun ang sinasabi dito. Nasa age tayo na napakarami. Ako, ewan ko kung ilang thousand yung friends ko. Pero, hindi mo naman sila nakaka-interact ng face-to-face. Yun ang sinasabi na pwede kang maraming friends, hindi ba? Ganun ang uso ngayon, mga kapatid. Disconnection. Alam niyo kung ano ang ginagawa sa atin ito? Isolation. And it's a tool of the enemy. Pansinin po ninyo, yung mga pandemic babies, kasi 2-3 taon nga naman na, kung ipinanganak ka during the pandemic baby ka, alam nyo, iisa ang problema. Nung natapos ang pandemya, yung mga anak nila, pag may bumabate, nagtatago sa likod nila. Pag kinakausap mo kung saan-saan tumitingin, di sila nag-eye contact. Di nakikipag-usap. Bakit? Isolated eh. Hindi nila alam na meron palang ibang tao pwera sa nanay at tatay ko. Kasi akala nila nung pandemic, ang tao sa mundo, nanay ko at tatay ko lang. Tapos nung lumabas na, ayun na. So hindi nila alam pansinin po ninyo ngayon ng mga bata para tumahimik, anong ginagawa ng mga magulang? Aabutan ng cellphone. Meron nga ako nakita, para lamang ngumiti siya habang pinipicturan. Bawa ako yung nagpipicture. Lalagay nila yung cellphone dito, tapos meron dong ano yung cartoon sa pinanonood ng mga Cocomelon. Tapos yung bata, nakatingin ngayon sa camera. Tapos pag nilayo mo gano'n yung cellphone, habulin ng bata. Ganon. Hindi natin masisi kasi nga, nagkaroon ng pandemya. Pero po tayong mga malalaki, alam nyo, isolation is a tool of the enemy. Kasi po, ngayon nga kasi talaga, grabe ngayong mga panahon na to, di ba? The more connected you become sa mga panahon na to, the more isolated you will grow. Kasi pag connected ang mga kabataan ngayon, pag connected sila sa mga friends nila online, di mo may istorbo yun. Tapos, hindi lumalabas ng kwarto yun. Bakit? They are connected with their friends and yet they are isolated. Kaya, nasanay na nasa loob lamang ng kwarto. Pag may mga bisita, hindi lumalabas yun. Pag pinalabas ng magulang yun, simangot
Mangot to the max yun. Bakit? Kasi na-disconnect sila doon sa friends nila para lamang mag-connect sila dito sa mga bisita ng mga magulang. Ganon ang nangyayari po sa atin spiritually. Yun nga yung strange paradox ng 21st century eh. The more connected you are, the more you felt alone. Yan, paradox. Ba't kaya ganun, ano? Kasi parang imaginary na lang yung connection mo. Ang problema po sa disconnection ay hindi po lamang merely social or emotional disconnection, but also spiritual. Bakit po? We were designed by God to be in a community. Kaya nga, di ba, lagi natin kinakanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Gusto ni nag-a-apply yun si Arnold na yung sound effect yan pagka . So, tayo po ay dinesign ng Diyos to thrive in a community, to live, to flourish, to prosper in a community where there is accountability, di ba? Merong encouragement na nakukuha at merong genuine relationship. Hindi ba nag-umpisa pa nga sa Genesis 2:18 ang sabi ng Diyos, hindi po pwede sa kanyang nag-iisa siya. Gagawa tayo ng makakasama niya. So hindi tayo dinesign ng Diyos na mag-isolate. Na yung mag-isa ka lamang. Ecclesiastes 4:10. Para kapag ka ikaw ay nadapa, meron tutulong sa iyo at magbabangon sa iyo. Kaya nga ang sabi rin sa Hebrews 10:25, never give up the habit of meeting together. Kaya sinasabi natin, attend kayo ng fellowship. Attend po ng prayer meeting kasi wala pong makakahalin tulad yung face-to-face na pakikisalamuha mo doon sa mga kapwa mo mananampalataya. Wala akong pwedeng ipalit dyan, mga kapatid. Kasi kapag ka nag-iisa ka, walang accountability. Sinong mag-check sa'yo? Wala. Kaya maganda rin yung merong nagsasabi sa'yo, huy, hindi na maganda yung ginagawa mo. Huy, baka sumusobra ka na. Tapos at the same time, makakakuha ka ng encouragement. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Diba? Tapos, doon ka rin makakakuha ng genuine relationship. Bakit genuine? Kasi sumasagot sa'yo. Yung karelasyon mo. Meron kang nag-give back siya sa'yo nang ibinibigay mo rin sa kanya. Kung ang relasyon mo ay sa cellphone lamang, hindi nag-give back yun. Kayo po ba ay meron ba kayong, naka-iPhone ba kayo? Si Siri. May Siri ba? May anong ng Siri sa Android? Anong pangalan niya? May pangalan na siya no? Meron ba Android? Meron? Anong pangalan niya? Kasi sa iPhone si Siri, di ba? Minsan baka mamaya karelasyon mo si Siri. Si Siri, automated lang yun, mga kapatid. Pag sinabi mo, hey Siri, hindi ba? Minsan yung sinasagot, parang si ate, natatandaan ko dati si ate, ang tawag ko kasi ate, Waze. Yung sa Waze ko kasi si ate, kasi babae ang pinili ko. Nag-travel kami nila Doc dati ng Norte. Nung pauwi na kami, gumamit siya ng Siri. Sabi niya ganon, kumanan. Diba? Kumanan. Sabi ni Doc, kumanan. Sabi niya, kanan ka dyan. Sabi niya, bukid na yan eh. Kinakausap ni Doc si Ate Waze. Minsan, ganyan tayo, automated, ang karelasyon natin, mga kapatid. Huwag tayong huwag tayong gumaya sa ganun. So, huwag ka nang masurpresa kung mabore ka kapag ayaw mo naman na nakikisalamuha ka. Yan din ang danger ng hindi nakikisalamuha. Pag ina-isolate mo yung sarili mo, nabobore ka. Hinihiwalay. Merong ganun, di ba? Nagkakasayahan ng lahat, nakaupo ka dun sa sulok. Kasi wala ka naman pakialam. Kaya ang pinakamadaling para mailawan ka ng kaligayahan, let other people
Payagan mo silang pumasok sa buhay mo. Payagan mo silang pumasok sa buhay mo. Kumuha ka nung yung masasabi mo sa kanya yung mga gusto mo. Alam nyo yon mga kapatid? So wag tayong masanay dito sa na-disconnected sa mga ibang tao. Lalong-lalo na kay Lord. Paano ka nagiging disconnected kay Lord? May word ka ba kaninang umaga? O wala na? Yan, mga kapatid. Minsan, okay sa atin kahit na wala kang word na baon-baon. Nag-pray ka ba pag gising mo? Halaga pa. Ano yung kanta mo kaninang umaga? Kinuha mo lang yung word ko eh. Yan. Minsan kapag ako nalulungkot pagka nagising akong walang kanta. Kasi minsan tulog ka pa. Nyo na ba yon? Yung tulog ka pa, hindi ka pa yung talagang mulat, pero mayroon ng kanta, may kinakanta ka na. May mga ganun, di ba? O minsan okay lang sa atin, parang okay lang, kahit nawala, hindi naman lahat ng panahon. Pag nakasanayan mo kasi yung isang bagay, nagiging na siya normal pagdating ng araw. So huwag nating pababayaan tong disconnected tayo kay Lord. Biro mo, may announcement na ang lahat. Di ba? Lahat-lahat may announcement na. Tas ngayon lang kumukuha sa akin ng kwarto. Ubus na! Sabi niya, wala na pong cottage. Ubus na rin! Anong ibig sabihin nun? Disconnected yata kayo, mga kapatid. Announce tayo ng announce palagi. Tapos ngayon, wala na. Kung kailan wala na, tsaka naghahanap. Sus! Tignan nyo naman yung source ng boredom natin, mga kapatid, no? Kapag ka po hindi na kayo komportable sa sa mga dating mga ginagawa po ninyo, ibig sabihin nun, wala na kayo sa tamang landas. Oo, nag-ibang daan na kayo. Wala na kayo sa dating daan. Nang ibang daan na kayo, kaya ganon. So, sunod, ito ang pinakadelikado sa lahat. Yung tinatawag po nating passivity. Passive. In general po kasi, ang antidote po sa boredom or apathy is action. No. Yun ang antidote. Pag ikaw ay nakagat ng ahas, may antidote yan para ikaw ay wag mamatay. So, para wag ka ring mamatay sa boredom, ang antidote is action. Galaw-galaw, mga kapatid. Do something. Oo, just do it. Sabi kahapon, just obey. Just obey, ang sabi dito. Alam nyo, nung 2009, merong isang libro na isinulat si Kevin DeYoung. Ang title niya, Just Do Something. Yun ang kanyang libro. Sabi niya, sa kanyang libro, some Christians need encouragement to think before they act. Meron daw pong mga Kristiyano na kailangan i-encourage mo mag-isip para kumilos. Diba? Meron naman daw mga Christians na kailangan mong i-encourage na kumilos bago mag-isip. Nakuha natin, mga kapatid. Kasi, lahat gumagawa na, nakaupo pa. Sasabihin, ano ba, wag ka na muna mag-isip. Tumulong ka na lang muna. Gawin mo na muna kung ano yung maitutulong mo bago ipaliwanag sa'yo. Yan, meron daw kanong mga Kristiyano. Meron naman daw iba, encourage mo na mag-isip muna bago umaksyon. Yung iba naman, ini-encourage mo, umaksyon ka muna. Umiyak ka na mag-isip. Ganon, sabi niya. So, ibig niya sabihin, kahit nandito ka dun sa dalawang sinabi niya, ang mahalaga, do something. Just do something. Now, if you are sensing the Holy Spirit na kino-convict ka niya to do something, wag mo siyang baliwalain.
Kasi yung passivity, yan ang nagli-lead sa atin kung bakit nagiging kalos na tayo sa leading ng Holy Spirit sa atin. Kaya ang nangyayari, ang nagagawa na natin kung ano yung gusto natin, hindi na yung leading ng Holy Spirit because of passivity. Kapag ka nasa sense mo na yung conviction niya na pinapapunta ka niya dito, abay pumunta ka agad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Do something. Take action. Kahit one step lang yan towards your goal, ang mahalaga, naka one step ka. Kesa naman sa nakapirmis ka lang. Oh. One step na. Yung kay Jeng na ginawa niya, naglagay siya ng mesa doon, naka one step. Sabi ko, ilang beses mo nang ginamit? 1 beses pa lang po. At least nagamit mo ng 1 beses. That is one step toward your goal. Kesa naman sa wala kang ginawa. At least siya nag-set up. Ikaw ba may sinet up? Oh. At least siya, naka-1 gamit. Ikaw, wala kang magagamit. Hindi ka nga nag-set up eh. Anong gagamitin mo? So, take action. Kahit na maliit lang. Basta may ginawa ka. Di ba mga kapatid? Gumawa po tayo. Just do something. Kasi yung something na yon, kahit na maliit lang yon, ini-stir up yun yung soul natin. Kahit maliit lang yun, pag kami nagawa ka, may something na nag-stir up sa'yo to do more. Ikaw yung yung maliit na ginawa mo na yon, kahit nakakapuranggit lang, yun yung magtutulak sa'yo, maganda pala ang pakiramdam. Sa susunod, gagawin kong 10 minutes. Ay, okay pala yung 5 minutes. Parang rin yan, para rin yung tumatakbo. Nag-uumpisa ka sa 2K. Maganda pala ang pakiramdam. Tapos pagka yung 2K na yon, ginawa mo ng 1 buwan, parang, hindi na ako kontento dito sa 2K. Gagawin mo na siyang 5K. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nagmamarathon ka na pala. Kasi hindi na enough sa'yo yung 2K. Kasi wala ka nang hingal doon. Hindi ka na pinapawisan sa 2K lamang. Dadagdagan mo na. Yun po ang kagandahan ng kahit na unti-unti, pa isa-isa, may ginagawa ka. Kesa sa wala. Ang wala, pag walang ginagawa, gagawin kang tamad niyan, mga kapatid. Gagawin po tayong tamad niyan. And there is one primary reason why people get spiritually bored. Yung James 1:22. Knowledge without application eventually becomes boring and unfulfilling every time. Knowledge without application, yan mga kapatid, nagiging boring and unfulfilling ang buhay. Kasi if all you do is sit and listen and listen and listen to the word without taking steps to apply it sa pang-araw-araw nating buhay, soon, mga kapatid, darating ka sa kinalalagyan na narinig mo na ang lahat. Narinig mo na ang lahat that you become sick of hearing it. Papagod na ako, yan na naman. So instead of nag-anticipate ka kung ano kaya ang word mamaya, di ba? Ano kaya ang sasabihin sa akin ni Lord sa fellowship? Pag umattend kaya ako mamaya, ano kaya ano kayang gagawin ni Lord sa akin? Instead of anticipating, ang sinasabi natin, another sermon na naman. Naka. Nakatingin sa relo, oo, nagwo-word. Amen. 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 So, imbis na, sige pa. Ano pa? Yun, tingin nga ng tingin sa relo. Yung iba naman, gano'n para makita mo, nagugutom na ako, ayaw mo pang tumigil. Yung iba naman, ganon. Yung iba naman, sabi nung iba, ganto. Nakikita ko kayo, kala nyo. Sabi nung iba, nakaganon.
Mga kapatid, the problem is not the word. Not even the preacher. The problem is, the problem is us, mga kapatid. Kasi po, kung wala na po tayong ginawa, kung hindi umupo at makinig lamang ng makinig, tapos wala naman tayong balak na i-apply lahat ng naririnig natin, ang nangyayari po, naggagather lang tayo ng more and more information. Ang sponge, ang mga sponge po, can absorb so much, can only absorb so much. Pagka po yan, na-absorb niya na, kahit na dagdagan mo pa siya ng tubig, hindi nagagalaw yung tubig mo kasi punong-puno na siya. Ano ang kailangan gawin para mas squeeze mo siya? Tanggalin mo yung na-absorb na niya para makasipsip siya ulit. Kaya po minsan, inaantok tayo kasi punong-puno na tayo. Baka mamaya hindi natin in-apply o kaya hindi man lang natin na-share. Kaya naka-imbak pa rin siya sa atin. Sa atin pa siya. Kaya hindi na natin kayang mag-absorb pa. Sister, tama na. 1 oras ka na nagsasalita. Ang tagal-tagal mo. Hindi ka pa napapagod. Kayo pagod na. Parang pagod na nakakapakinig no? The problem is not the church also. The problem is you are only hearer. You are not a doer. Sabi nung binasa natin kanina, if you know these things, blessed are you if you do them. Doon ka pa lamang pagpapalain, mga kapatid. Paalala po sa ating lahat, pagpapalain ka pa lamang, ikaw ay pinagpala kapag lahat ng narinig mo ay ginawa mo na. Pero kapag ang lahat ng narinig mo ay nandito pa rin, nakaipon pa rin dito, di ka pa rin pinagpala. Na-entertain ka lang. Na-entertain ka lang. Tapos napuno lang yung intellect mo. Nabusog lang ang intellect mo. Pero sabi ron, blessed are you if you do them. Kaya ang salita ng Diyos nagiging pagpapala lamang sa atin if we do them. You are bored because you are not doing the word na pinreach sa'yo. Alam niyo ba kung bakit hindi nakaka-bore ang pag-a-apply? Wala ka ng time mabore kasi busy ka kung paano mo i-apply ang lahat ng narinig mo. Kasi, alam niyo mga kapatid, ang pag-apply ng salita ng Diyos o lahat ng mga na-preach sa atin, ang pag-apply nito, i-require ka po nito ng matinding prayer life para ma-apply mo. At kanina may sumagot. Sino yung sumagot na yung may focus? Si Minister Ariel, tama yung kanina. Pagka-bored ka, out of focus ka. Kasi, kaya wala kang time na mabore spiritually. Kakailanganin ng lahat ng focus mo ng pag-a-apply ng Word of God. Kasi hindi madali. Hindi madali. It takes crucifying your flesh. Hindi ba? Kakalabanin mo yung sarili mo dyan Kakalabanin mo rin yung mga boses ng mga ibang tao. So, pag ginawa po, kung alam lang natin yung effort that it takes for us to apply the Word of God, mauubos ang oras mo kung paano mo ito i-apply sa buhay mo na wala ka ng time to get bored. Kaya tayo nabobore kasi we have all the time in the world. Kasi wala namang kumukuha ng time natin para i-apply natin Kasi nandito lang siya Hindi tayo busy applying what we have heard. Ito pong sa James 1:22 na to, sabi niya, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself.
Niloloko lang daw natin ang sarili natin pag hearers lang tayo, tas hindi tayo doers. Hindi ba? Para bang sinabing, para kipang nakikinig ka. Sayang lang oras mo. Magtrabaho ka na lang, kikita ka pa. Oo nga naman, pag inisip mo. Again, sabi nung iba, pwede na yan, kesa naman sa hindi siya nakikinig. Again, pupunta na naman tayo sa mediocrity. Pwede na yan, pwede na yan. Ang Greek word po dito na ginamit ng hearers only is akroates. Tama ba yun, Kadyo? Andiyan ba sila, Kadyo? Akroates. Ito po ay ginagamit to describe people, who audited a class rather than taking it for credit. When you say audit, ano ba ginagawa ng auditor? Chine-check. Oo nga, galing nyo talaga, ang smart. Sabi ko po mga kapatid, anong ginagawa ng auditor? Nag-audit. O ano ang audit? Oo, ano ngayon? Ini-inspect. Chine-check. Oo, pumupunta tayo minsan sa church to inspect. Ano kaya ang suot ni sister ngayon? Ano kaya ang niluto ni Brother Roger sa Comfy? Masarap dun pag umaatin sa Comfy, kumakain pagkatapos. Ano kaya ang menu? So, marami po sa atin, kapag pumupunta tayo sa church or sa gawain, nagiging auditor lang tayo. Nag-i-inspect lang tayo nang wala po tayong intensyon na i-apply kung ano ang makukuha natin doon. Chine-check lang natin, ano kaya ang makapag-stimulate sa akin mentally? Pansinin ninyo, merong mga tao na sinabi, sana meron namang bagong preacher, yung maaano ko. Makikiliti. Naghahanap tayo ng preacher na mag-stir up ng intellect natin. Kaya sabi nung iba, ang babaw na ng turo dyan. Ang mga hearers only, not doers, makikita mo to roaming around, hopping from church to church. At ito ay laman palagi ng mga seminars, mga kapatid. Yung mga hearers, because they love to hear. Gusto nila yung na-entertain sila. Pero wala silang balak na ipamuhay lahat ng naririnig nila. Kaya kapag nababawan na sila sa sinasabi nila, ang babaw niyan, ang babaw ng tinuturo mo. Ang tanong kaya natin, nagawa mo na ba yan? Baka hindi pa. Kasi kapag ang isang narinig mo na pagtuturo ay nagawa mo na, walang kababawan doon. Kasi na-practice mo siya Ay, maganda palang magpatawad. Hindi ba? Hindi na siya nagiging mababaw sa'yo. Kasi in-apply mo na siya. Pero hanggat yan ay ideology pa lang. Kapag yan ay ideology pa lamang, hindi mo pa siya natitignan, nasusubukan kung effective o hindi, ideolohiya lang siya. Wala. Hindi mo alam kung effective ba siya, magwo-work ba siya. Kasi ano lang siya Oo pinormula mo lang. Di mo pa alam kung mag-aano sa kasi hindi mo siya in-apply. So, ganun ang mga auditor. Nag-i-inspect lang. Sa atin, gusto natin minsan, inaantok kasi ko dyan pag yan ang nagpipreach. Mga kapatid, alam nyo, aminan lang po, pagka po gano'n ang ating pananaw, inaantok kasi ko pagka si minister anong nagtuturo. Pagka kasi yan ng preacher, inaantok ako Sinasabi po natin, alam nyo mga kapatid, pagka ganun po kasi, ginagawa po nating entertainment, ginagawa nating entertainers yung mga preachers. Para bang parang, kailangan paligayahin mo ako pag nagpipreach ka. Kailangan matawa ako. Kailangan mapatayo mo yung balahibo ko pagka nag-preach ka.
Oo, may mga ganun. Kuryentehin mo. Kuryente. Oo. Kaya di ba yung mga comedy bar maraming tao? Kasi gusto entertainment eh. Wala pong problema dyan. Kasi gusto natin talaga minsan matawa tayo. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay hindi ginawa para po tayo tumawa at ma-entertain. Ginawa po yan para i-apply natin at may magbago sa buhay po natin. Yun lang po ang pinakaugat noon, mga kapatid. Yung mga hearers kasi, alam nyo ba yung mga hearers? Present lagi yan. Present lagi ang mga hearers. Kasi lagi nga gusto nilang gusto nilang makarinig. Tapos gusto nila, kasama sila lagi sa crowd. Kaya present lagi yan. Mas minsan nag-absent pa nga kayo kaysa sa mga hearers eh. Kasi napapraning sila pag wala silang naririnig. Pero hanggang dun lang sila. Oo. They never put any action to what they heard because they are hearers only. They are not doers. They are not listening to the word para po makredit yon sa buhay nila. Ino-audit nila, mga kapatid. Kaya, kung tutuusin, itong James 1:22 na to, pag pinara-praise mo to at in-apply mo sa lahat ng mga natutunan natin, pwede siyang maging ganito. Do not be like those who attend meetings and listens to sermons for the sole purpose of being with the crowd or of gathering information that makes them look smart in other people's eyes. Yeah, atin ng atin. Kasi, napaka-spiritual niyang si sister. Kasi, kahit saan ako magpunta, nakikita ko yun, uma-attend. Yan. Pero hindi natin alam, hearers lang pala. Hindi doers. Kaya, ang question natin for today, iiwan ko pong question sa atin. Am I serious about the Word of God and its application in my life? Marami ang sasagot niyan, yes! Are you really serious? Hindi sila serious sila masyado at hindi na makasagot. Kung talagang seryoso po tayo, mga kapatid, sa pag-a-apply na may magawa ang salita ng Diyos na naririnig natin araw-araw sa buhay natin, i-apply po natin. Let it sink deep into our hearts, mga kapatid, and let it begin to work in your life. Hanggat hindi kumilos or hanggat hindi may binago sa buhay mo ang salita ng Diyos, di mo pa rin siya na-apply. Kasi ang salita ng Diyos, pag in-apply mo sa buhay mo, imposibleng walang magbago. Napaka-imposible pong walang magbago, basta in-apply mo. Pero habang pinakikinggan mo lamang siya at pinananatili mo lamang siya, ini-entertain ka lang yan, pero wala itong binabago sa buhay natin. And perhaps, mga kapatid, the reason why hindi tayo nakaka-obserba, we do not observe God's power working in our life is because hindi natin ina-apply yung principles niya. Wala kang lakas na labanan ng kasalanan. Wala kang alam niyo yung salitang vibrant? Pag sinabi mong napaka-vibrant niyan, yes, nag-e-exude siya ng glow, ng sigla, yung nakakahawang yun ang vibrancy eh. Walang vibrancy sa buhay, hindi ka vibrant Christian. Kasi, walang saya eh, walang sigla. Kasi, hindi ina-apply, mga kapatid. At hindi po ito kaparehas ng lazy yung boredom is not only lazy. Pag bored ka na tas lazy ka, papatay ka na. Oo, malaki ng sobrang laki na ng problema mo pagka ganon. So, ang gawin natin, rekindle. Kahit paunti-unti, maghagis ka. Doon sa konting apoy na natitira, maghagis ka ng mga maliliit na kahoy. Papel, hagisan mo na ang papel. Lahat ng mga mabilis masunog.
para mag-apoy uli. Sadyain natin mga kapatid. At alam nyo, pagka po sinadya natin ito, gumawa ka ng paraan. Pag sinadya mo to, ikaw din naman ang makikinabang eh. Tapos biglang sasabihin sa'yo ng kausap mo, parang may something sa'yo. Parang iba ka ngayon. Parang ang ligaligaya mo ngayon. Parang ang hyper mo ngayon. Di ba? Sinasabi ng mga tao sa kapaligiran natin. So, mag-end up tayo dun sa kanta. No? Kantahin natin. Sige. Faith without action is dead. It is not enough just to listen. Ang taas ng kuha ko, no? Show it by your deeds. Show it by your deeds. Do not just be hearers of the word. Instead, put it into practice, and you will be blessed by the Lord, and you will be blessed by the Lord. So, ang blessing is in doing. Yan. Kaya, ang ating slogan for today, just do it. Yan. Just do it, mga kapatid. Happy birthday po kay Minister Andy Magadia. Kayo ba'y nakatikim ng handa ni Minister Andy? Oo. Uy, may pandesal pa yun. Thank you, Lord. Minister Andy, happy birthday. At binusog mo kami. Happy birthday also kay Sister Charisma Natalia, Sister Melissa Covita, Sister Hannah Garcia, at kay Brother Christian Bartolome. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday sa ating mga kapatiran. So mga kapatid, meron po tayong mga ginagawa sa ating buhay na nagkokos ng level ng interest po natin to run low. Alamin po natin kung ano yung nag-cause na yon, kung bakit nawalan tayo ng interest before na i-drain po nito ang joy natin. Kaya kapag ka nakita nyo na medyo malungkot ang iyong katabi, kasi pagka-bored, ang tanong doon, where's the joy? There is the joy. Okay, God bless you mga kapatid. Gawin po natin ngayong araw na to, just do it mga kapatid. At tayo po makikinabang for our repeat new song of the week, Kahanga-hanga, composed by Brother Larry Gaviria. God bless you all. Have a great day, mga kapatid. Aming hahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na mapasalamat. Ikaw ay pupurihin at para
magpakailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilang o Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ang pamilihan, pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Nagigila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Nagigila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the